Ana, amin po ba? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Kasabay pa ho nito mga binago ng Panginoong Diyos sa buhay. Si Pastor Evelyn, naninigarilyo yan, umiinom ng alak. Siga yan eh. No? Nakikinig pa ho ba tayo? Pero binago ng ating Panginoon. Si Pastor Michael iba't ibang, bigyan mo nga ng mikropono si Pastor Michael. Ano ba yung mga binago ng Lord sa'yo, Pastor Michael? Sige nga, sabihin mo nga, maliban sa, bakla ka ba noon? Di ba? Hindi. Ano ka noon? Ano lang po, nakikabit lang po ako sa bakla. Nambabakla ka, hindi ka bakla, ha? Para ko may Panginoon. Harap mo nga sa kanila, yan, no? Hindi siya bakla dati, nambabakla siya dati. Nakikipagkabit po ako sa bakla para magkaroon po ng pambiling alak. Yun, Opo, umiinom ka ng alak. Opo, kaya po. Ano pa yung mga bisyo mo dati? Sabong po. Sabong, ano pa? Tsaka pusoy dos. Pusoy dos. Nag-drugs ka ba dati? Opo. Ano yung tinitake mong drugs dati? Marijuana, tsaka po yung mga syrup po. Tsaka Marijuana, tsaka syrup, tsaka? Cocaine po. Ha? Cocaine. Cocaine? Opo. Oh. Ngayon, binago ka ng Lord. Opo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong sa buhay. Palakpakan po natin ng Lord sa buhay ni Pastor Michael. Isipin mo, dating bakla, dating nambabakla, kumakabit sa bakla, para may pera pambili ng alak. No? Dating nag-cocaine, marijuana, nasusugal, no? Mabisyo. Dating butas yung baga, pinagaling ng Diyos at binago ng Diyos ang kanyang buhay. Amen? Glory to God. Kaya nandito ka ngayon kasi mahal ka ng Diyos. Nagmamalasakit sa iyo ang Panginoon. Gusto ng Lord na mawin ka para sa Kanya. Kasi talagang si Lord talaga ang nagmamalasakit sa iyo ng totohanan. Gusto ng Lord na iwin mo ang buong daigdig kasi walang nagmamalasakit sa iyo ng totohanan kundi si Jesus talaga. Alam niyo si Satan mandaraya yan eh. Nasabihin sa iyo ni Satan, inumin mo ito, gawin mo ito, puntahan mo ito, sabihin mo ito, suotin mo ito. Na ang mga sinasabi kong iyan, mga hindi magaganda at mga masasama, no? Sabihin sa iyo ng dyablo, pasukin mo ang trabahong ito, pero masama naman. No? Si Satan, mandaraya yan. Nakikinig pa ho ba tayo? Sabihin ni Satan, uminom ka ng alak, manigarilyo ka, mag-cocaine ka, magsyabu ka, mag-drugs ka. No? Pero, si Satan, mandaraya yan. Sabihin ni Satan, magsabong ka, magtong-its ka, no? O maging bakla ka, mambakla ka, maging tomboy ka, ganyan. O kung mabit ka sa tomboy, ganyan. Mag-beer house ka, no? Nasabihin ni Satan. Nasabihin ni Satan, maging macho dancer ka, mag-bold ka, malaki ang kita riyan. Nasabihin ni Satan, magbukas ka sa internet ng mga bold, no? Yung mga cyber sex, masarap yan. Nakikinig pa ho ba tayo? So mga minamahal, anong sabi ng Biblia sa Juan 10:10? Naparito raw si Satan sa mundong ibabaw na ito para tayo nakawan. No? Si Satan pati yung kanyang mga alipores. Satan and his demon cohorts and his demon spirits, no? Satan and his alipores came to this world, no? To rob us, para tayo nakawan, no? Para patayin. Nakikinig pa ho ba tayo? Naparito raw si Satan para tayo nakawan, patayin, gawa ng hindi maganda, luuban, sirain, wasakin ang ating mga buhay. Ganun po yun eh. No? Pero ang sabi ng Juan 10:10, letter B, naparito si Jesus para bigyan tayo ng buhay na kasaya-saya. Walang hanggang buhay at buhay na kasaya-saya. Kaya si Satan po, mandaraya si Satan. Alam nyo, nang inalok niya si Adan at saka si Eva, nakainin yung bunga ng punong kahoy na nag-aalam ng mabuti at masama, dinaya niya si Adan at saka si Eva. Sabi niya ganun, sige, kanin nyo yan, suwayin nyo ang Diyos. Pag sinuway nyo ang Diyos, magiging Diyos din kayo, tatalino kayong kagaya niya. Nadaya niya si Eva at saka si Adan. Anong nangyari sa kanila? Nawala sila sa Garden of Eden. Isang lugar na paraiso. A beautiful place, a wonderful place. Ganyan si Satan, mandaraya siya. Nakikinig pa ho ba tayo?
Pakisabi nga po, mandaraya si Satan. Yes, mandaraya si Satan. Ano-ano ba ang kaparaanan ni Satan? Sabihin niya, yan, ganito, mag-borlis ka, mag-artista ka, ilabas mo ang iyong, yung mga nakatago mo, ilabas mo yan, kikita ka ng malaki. Sige, magpa-picture ka. Ilagay natin sa For Men magazine, ang iyong picture na hubad. Kikita ka ng malaki. No? Mga ganyan. Nakikinig pa ho ba tayo? Nasabihin naman niya sa mga lalaki, sige, ilabas mo ang iyong kakisigan. Ang iyong picture, ilagay natin sa For Women magazine. Kikita ka ng malaki. O kaya naman, maging model ka ng mga kung ano-anong mga produkto riyan. Ilabas mo ang iyong bilbil, ang iyong magandang katawan. Kikita ka ng malaki. Nakikinig pa ho ba tayo? No, ang ibig tukuyin, si Satan, dadayain ka niya. Sasabihin ni Satan, gawin mo ito, kikita ka ng malaki. Pero sa bandang huli, pain, pagdurusa ang iyong mararanasan at ikaw ay pupunta ng impyerno. Yun. Sasabihin ni Satan, masarap ito. Yan. Mga premarital sex. Yan. No? Pwede kang makipag-sex dito, sex doon, sex diyan. No? Tikman mo lahat ng babae, tikman mo lahat ng lalaki, pati bakla, pati tomboy. Sige, tikman mong lahat yan, masarap yan. Pero ano ang dulo niyan? Kapahamakan. Amen? Patungo sa impyerno. Sasabihin ni Satan, sige, inumin mo yung mga alak. Inumin mong lahat yan. Sabi nga nung ating kapatid, si Brother Ronnie, no? Araw-araw, umiinom siya ng Red Horse. Winawashing pa niya ng gin. Grabe. Araw-araw daw yun. Mabuti na lang nakapakinig ng programang ito ang sabi ng Panginoon. At binago ng Diyos ang kanyang buhay. Dahil po sa programang ito ang sabi ng Panginoon, hina ng palakpak natin. Kaya alam nyo si Satan, mandaraya yan eh. Sige, inumin mo ito, laklakin mo ito, singhitin mo ito, sipsipin mo ito. Masarap yan, sigarilyo, alak, shabu, drugs, marijuana, cocaine. Iyan ang magpapaligaya sa iyo. Pero bandang huli, pagdurusa at impyerno ang iyong pupuntahan. Amen? Kasabihin ni Satan, sige, magsugal ka, tumaya ka kay Manny Pacquiao, pag nanalo ka, pag nanalo si Manny Pacquiao, panalo ka rin, kita ka. So, kikita ka talaga, pero sa bandang huli, impyerno ang pupuntahan mo. Sa madaling salita, may inaalok si Satan sa ating lahat na sa unang tingin masarap, pero ang dulo pala ay kapahamakan. Sabi ng Proverbs 16:25, there are ways that seemeth right unto men, but the end thereof are ways of death. Proverbs 16:25, there are ways that seemeth right unto men, but the end thereof are ways of death. Sa unang tingin, maraming daan at natila matuwid, pero ang dulo naman ay kapahamakan. Nakikinig pa ho ba tayo? Ang gusto ni Satanas, kung kanino kayong daan sasama, kung kanino kayong daan-daan makikinig, ang dami-daming naimbentong daan ngayon. No? Daan ng katotohanan, daan ng kabanalan, dating daan, lumang daan, tamang daan, bagong daan, puro na lang daan. Yung ang gusto ni Satanas ay kung saan-saang daan tayo mapapunta. Pero sinasabi niya, John 14:6, there is only one way to heaven, and that